Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Buntis Congress isinagawa sa bayan ng Lingayen. Ilang serbisyo libreng na ibigay sa mga dumalo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Agaw na Sabad 50 ya BBA so akinabang at Buntis Congress ya dinauluan ng Municipal Health Office na Baloy ya Lingayen. At sa abitdan aktibidad, are malukon niya kaiba at naitda na pang kanawnawa ang piyan na antaan so are na pagtanag na pagyagawaan para at ligtas siya panaglukunda. Sa Buntis Congress, nabitlan Baloy at ginawa ang piyan na ibangat at sa are malukon niya residente, sudugan panalwar at sarili, ang piyan na iwasan so are kaso na maternal death o impatay lapod panlukon o pananak. In paliwawamot at saraya sa importansya na prenatal check-up tan panitan na bakuna para sikara kapara na tetanus toxoid, uston nutrisyon, panpasuso tan aren nandurumaran komplikasyon legan na panaglukunda. Sa Buntis Congress at sa kilabat at sa programa na lokal yung gobyerno na Baloy na Lingayen, dyan panangidaulo ng Mayor Leopoldo Batawil, ang piyan na ipasabiso are na pag na serbisyo at sa malukon niya residente na abitlan Baloy. Malalapod RP Dagupan, Shak si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Isang kasapi ng New People's Army, Kilusang Larangang Guerrilla o KLG Ampis, sumuko sa mga otoridad sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Sinmoko idi Lunes ti may sa akamang ti New People's Army Kilusang Larangang Guerrilla wenno KLG Ampis kadagiti otoridad ti Mountain Province. Karaman nga insuko ti dati nga rebelde ti maysa a caliber 30 US carbine, maysa nga steel magazine ken dua a bala kadagiti tropa iti headquarters ti 1502nd Maneuver Company ti Regional Mobile Force Battalion 15. Sigon iti impormasyon manipod iti Mountain Province Police Provincial Information Office ti panagsukot ti maysa nga dati a rebelde ket gapo iti agtultuloy nga implementasyon ti anti-terrorism campaign ti PNP nga Oplan Binaga ken dumanon makitungtong. Ti Oplan Binaga ken dumanon makitungtong ket karaman kadagiti estratehiya ti PNP ditoy Mountain Province tapno maalukoy nga agsubli ti sidong ti gobyerno dagiti nabatipay a rebelde. Tinasaw a kampanya ket naipatungpal iti tulong dagiti na duma-duma a unit ti PNP ken Philippine Army ditoy probinsya kastamot iti Ifugao ken Benguet. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Calabarzon nangunguna sa dami ng nairehistrong kapanganakan noong 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula. Nangunguna ang Calabarzon pagdating sa dami ng nairehistrong buhay na kapanganakan noong 2023 kumpara sa 16 pang rehiyon sa bansa. Sa panayam ng RP1 Lucena kay Registration Officer Marife Bautista ng PSA4A, sinabi niyang batay sa kanilang pinakahuling datos, mahigit 147,600 ang ipinanganak sa rehiyon. Katumbas niya ito ng tinatayang 20 sanggol na ipinanganak kada oras. Madaragdagan pa niya ang bilang na ito dahil mula Enero hanggang Oktubre 2023 pa lamang ang kanilang naipoprosesong
kabilang mula sa mga lokal na talaang sibil. Sa 5 lalawigan ng rehiyon, ang Cavite ang nakapagtala ng pinakamaraming live birth, sumunod ang Rizal, Batangas, Laguna at pinakakaunti ang Quezon. Samantala sa buong Pilipinas, mahigit 971,000 ang nairehistrong kapanganakan sa nakalipas na taon. Mula sa RP Lucena, ito si Marek Resula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara, yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, pagbabawal sa paggamit ng single-use plastics. Pinaiigting ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. Impapabaskag iyang pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pagtabang iyang Provincial Environment and Natural Resources Office o PGNRO ang imbabawal na paggamit ig single-use plastics. Nagbuhat kamakailan ng inspeksyon ig information dissemination ng mga nag-orobra ng PGNRO sa iba-ibang opisina iyang provincial government iyang gusaling Kapitolyo. Sa idalamdigi ng umiiral na Executive Order No. 78 Series of 2022 na imbabawal ang paggamit iyang single-use plastic sa bisinidad iyang pamahalaang panlalawigan. Maliban digi ang babawal ng paggamit yung mga plastic na katulad ng sandbag, plastic stirrer, roll bag, yung mga straw cup, utensils, imbuhat sa plastic, styrofoam. Katabit sa batas ang tanan ng mga kawani ang pamahalang panlalawigan ng Palawan sa silidi pasilidad kay iba ng mga ospital na impapangunahan ng pamahalang panlalawigan ng Palawan. Kabilang din digi ang maski sino ng mga tao na may transaksyon igbibisita sa Kapitolyo. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Orientation and consultative meeting sa mga homeowner sa lungsod ng Calbayog. Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Ginpangunahan sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD an orientation and consultative meeting kaupod ang Homeowners Association sa Barangay Payahan sa siyudad San Calbayog. Gintukib sa meeting ang mga magkadordelain nga provisions sa Republika Acta 9904 o Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations nga ng 2021 Revised Implementing Rules and Regulations. Ginsalaysay liwat sa mga personahe sa DHSUD ang reportorial requirements nga kinahanglan agud mamentenar nga rehistrado ang asosasyon sa era buhatan. Nagpasalamat naman si Barangay Captain Jotar sa DHSUD sa era dedikasyon ng suporta agud makaghimo sa sustainable nga inclusive nga komunidad sa barangay nga kundiin magsiserbe nga catalyst sa pagkaurusa. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. 2024 HR Dashboard HR Management in the Local Government Seminar isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Tandag. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Ubay-ubay nga mga opisyal din sa siyudad sa Tandag ang mitambong sa gipaygayon nga HR Dashboard HR Management in the Local Government Seminar. Gipangunahan kini ni City Mayor Roxanne Pimentel kauban ng mga miyembro sa sangguniang panlungsod o mga department head sa city government. Usa sa nahimong keynote speaker sa mga aktibidad mao si Civil Service Commission Chairperson Attorney Carlo Alexio Nograles. Gawas kaniya nahimo usab nga mamumulong sa maong aktibidad sila CEC Commissioner Attorney Eileen Lourdes Dizada
o CEC Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo na sayran nga tumong sa maong 2024 HR dashboard nga mapahibalo ang mga local executives and elective officials mahitungod sa ilang critical roles and responsibilities isip HR champion dahil sa ilang tagsa-tagsa ka mga organisasyon. Gawas dinhi tuluan usab sila aron nga mapalambo ang ilang kapasidad sa pagtumala sa human resources alang sa growth and development. Subay niini gipaygayon ang maong seminar dito sa General Luna, Siargao, Surigao del Norte. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo, measles vaccination program ng pamahalaan, suportado ng mga magulang ng isang mababang paaralan sa Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Wala nagkaproblema ang mga kamastalan hatando dagmay elementary school sa Akupan Simpaticul West District habamaan sina Ministry of Basic Higher and Technical Education Division of Sulu hapagpalanggit ang mga batay school nila. Habay tay LZ Matamang teacher in charge sina Tando Dagmay marayaw impanayma si mga kamaasan si mga batay school nila hatungod sina program Simparinta aming paglanggit at wasakit sampal. Bagulaw niya piatugsukan ang mga kabataan nagparaan sila letter of consent ang mga kamaasan asupay sab sila di kalanggal hakapatot si mga ini. Bisan pa'y maksud may magdeal protection at awataming mga kaukaanakan nila. Bisan iyanon kaya langgitan na ingkatan mga batay school nila pagka nakarwahog na ananakad to pa school nagtugsok in mga tao sina Rural Health Unit Hapatikul sina bulan March iban sinpit siyang putag 8 simbulan yan April. Wayron din sablong pahitamang mga batay school nila in Kiasoy kiugdan sina sakit sampal. Dahil RP Holo ini Fatma Adilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.